bungaga. I praise and thank God nga makaupoy ko kamo subong aga sa aton online devotion. Kag sa aton pagsugod, pangabay kong tanan sa pagbukas sa inyong mga Biblia sa Book of Acts, chapter 4. Pagbasahon naton isa lang gid ka verse sa mo nga chapter, verse 29. Ang bali sa pulong sa Ginoo, and now Lord, behold their threatening, and grant unto thy servant that with all boldness they may speak thy word. Before kita magpadayon mga matanay, let's pray. Our gracious God, Heavenly Father, thank you for this day that we could come before you, knowing, Lord God, that you alone could give us your grace, you alone could give us strength, you could give us joy, you could give us love, everything that we need in this lifetime, Lord God, you alone could give it. And thank you, Lord God, for this opportunity as well to listen to your word. And may this word, nga manubatian, magatag sa amon comfort and also man encouragement to do your will, your plan for us, Ginoo. Thank you, Ginoo. Sa liwat ginabalik namon sa iyong pagdayaw, pagpasalamat, and just pray. Amen. We are living in a time where there are great opposition. There are people who will want to silence us. Punggan kita sa paghambal sa kamatuoran. Ay gusto nila nga ang ang mga ginapang ubra hindi ma-reveal into light. No? Amo na gani nga madamo sa mga words nga ginahimo ang kalibutan para to stop us. Like ang concept nga kita kuno nga mga Kristohanon, mga kita kuno mga ancient in somewhat, no, kay tungod we are still believing in that old book called the Bible, or maybe gapati kita sa mga myths, tungod nagapati kita sa mga myth, sa mga story kuno nga ara sa Biblia that sa ila panguna-una do ka imposible gid, or maybe nagapati kita sa isa ka person nga napatay dito sa cross, kaga madamo sila sang accusation against Jesus Christ and about the people that is written in the Bible, because madamo dira gina-question nila, because logically sa ila panguna-una hindi nila ma-perceive, kaga hindi na maintindihan ang amo ni mga botang. And I do believe that is very natural, no, nga ang isa ka taho o hindi tumulo, hindi niya ni maintindihan, hindi niya ni mahangpan. It's because there are certain things in the Word of God that is so difficult for a natural man to understand. And amo na gani nga salamat kita sa bugay sang Ginoo nga nagkaluoy siya sa aton, kay ginatagan niya kita oportunidad sa paghangop sang kamatuoran, kaga amo ning reason nga ari kita nagalagad ka nagapadayon kita sa pagsunod sa iya. You know what, this situation that we are in right now is not so different from what the church na experience nila sa mga oppositions na nag-abot sa ila, no? Actually, ang aton ginbasa, this is a response kag isa ka prayer sa mga members sa church para paisugon sila sang Ginoo, kay tungod nakita nila ang kaaway nga nagapangita gid paagi nga pauntaton sila sang paghimo sang buluhaton sang Ginoo. And kabay pa, no, sa aton pagtuon sini magahatag ini sang encouragement sa aton, so that we will have that boldness to glorify and consistently magnify the Lord sa atong kabuhi. I entitled this sermon or this devotion, Give Me Boldness. No? Kag amo ni ang ginapangabay sang aton sang church diri, the New Testament church, to give them boldness. You know what? Sa ila opposition, sa story sini makita naton, nag-start ini sa chapter 3, after they have healed a lame man. Nagwali sila sa pulong sa Ginoo, kaga gindakop sila, no? Kaga sa ila nga pagstoryahanay sa mga people nga nagdakop sila, ginapunggan sila sa pagwali sa pulong sa Ginoo, to stop it. Kay tungod sa ilaya base wala sa ila balatsagon, to gakawian sila kay balaan nila nga sila they are the people
nga nagpa-crucify sa amuning person nga balaan nila sa ilang tagipusoon that is without sin, no? Pero kay tungod sa ilang tagipusoon nga hindi na failed sa balaan ni Espiritu, sometimes amo na ang kalibutan amo gina basta wala balaan ni Espiritu sa ilang kabuhi, unlikely gid ang isa ka tawo i-acknowledge niya ang iya kasalanan, no? Kaya amo man sa ato, no? Sometimes gambalang kita, oy, sala ko gid man na, pero let's be honest, sa ato tagipusoon hindi nato i-acknowledge na i-acknowledge nga kita yan nakasala. Pero may basulon kita. May tudlok kita nga iba niya taho. Oh? Pero kung ikaw may ara bala ni Espiritu, balaan mo gid sa imong tagipusoon. Kung ikaw nakasala, maano ka gid, ma-repent ka gid. No? Managani, pag ikaw gapadayon ka gyapon sa kasalanan, makatingala ka, you should ask yourself, tuod gid bala nga naluwas ako? Kaya ka-enjoy ko sa sala. Nga, gapadayon ko sa paghimo sang kalainan. Mga butang nga ginahimo ko against sa buluhaton sang Ginoo. No? Mga butang nga balaan ko sa akong tagipusoon, amuning gusto sang Ginoo, yet I disregard it and I disobey the Lord. Then maybe, sa Ginoo, maybe hindi mo pagibala ng luwas or hindi mo pabala ng baton si Kristo Jesus bilang mo personal luwas. Maybe hindi pa bala ka committed sa pagsunod sa iya. Kaya amo ni ang makita naton sa pulong sa Ginoo, no? There are people who will claim to be from the Lord but they are not, no? Kaya they will deceive many. Kaya amo ni ang kabaypan, no, kita nga bilang Kristohanon, hindi kita ma-deceive sa mga kutso-kutso or sa mga panghambalanon sang mga people, especially kung ang mga butang nga ini nagalid sa aton sa pag-disobey kaga pag-untat sa buluhaton sa Ginoo. Anyway, mabalik kita sa aton pagtuon, no? So first, after these oppositions or this threat ang hinhimo sang church when they gathered, they have spoken about this. Instead of being fearful, instead of telling each other, malaylo lang ta, stop lang kita. No? Instead of doing that, ano ginobra nila? They prayed, and they prayed for boldness. No? So, in our time now, it's so important gid nga ang church will continue to pray for boldness. Why? Because madamo sa paghikot ang kaaway sa pagpundo or pagpugong sa aton sa paghimo sa bulaton sa Ginoo. That's why amo ni ang aton nga mga points subong naga-center sini. So give me boldness. Give me boldness first to stand for the truth. They know they have the truth. The truth is there is only one way to go to heaven, and that is Jesus Christ. And these people are hindering them. They want them to stop on doing that. Ikaw bala kauton sa Ginoo, kung balaan mo amuning kabubuton sa Ginoo, kung balaan mo amuni ang kamatuoran, should you stop? Would you stop? Ang kanami bala tong ang isa ka preacher, no, nagambal siya, ikaw ang isa ka person kuno may dala bulong kag may solusyon siya may cure siya sa masakit, pero kay tungod nagakatulog siya, hindi niya nahimo ang iya buluhaton, ang iya responsibilidad. Malipay ka na bala nga ikaw may ara ka bulong sa impyerno, bulong sa mga taho nga nagapakadto na sa impyerno, may ginataga mo sila, may opportunity sila nga makilala si Kristo Jesus para hindi tani nga makadto sila sa impyerno kundi makadto sila sa langit. Ikaw nga may ara sang kasarang sa pag-share sa amo ng kamatuoran, should you stop? Would you stop to do that? No? Let's be honest, kautot sa Ginoo, madamo sa aton kay tungod sa kawianan, tungod sa kahadlok, tungod sa aton self-preservation. Hindi naton pagwali or hindi naton pagtindugan ang kamatuoran. Sometimes gusto naton nga all things are good. Manang iban gani, aba niya, respetuhan lang ta bala. I will respect your religion and you will respect mine.
But what if that religion is leading you to hell? Should I respect that religion? Should I say, ay, okay lang na. Anyway, choice mo na. Huh? Kung ikaw matuod nga Kristohanon, kag ikaw nagakapot sa kamaturan, you should always preach the word. But of course, you need to do it gently, lovingly. But you should always stand with the truth. And sometimes you will have oppositions, you will have rejection, you will have hatred. Pero as Christians, as believers, kailangan kita matindog sa kamaturan. For our God is the truth. He is the truth. And you know what? Those people that lies, we know who their father is. Yeah, the devil is the father of all liars. He's the father of lies. Yeah. Kung ikaw, amo na, nag-enjoy ka, nag-indwell ka sa padayon yung pagpasala, you are hating the Father, hating God, and loving the old father that you have. That's why kautod sa Ginoo, kung ikaw Kristohanon, matindog kagid permi sa kamaturan. Second is not only to stand for the truth, kaya hambal niya pa dire sa verse 29, hambal niya that with all boldness they may speak thy word. What is thy word? The truth. The truth is the word of God. The truth, the gospel. To preach it. To share it. You know what? Sometimes ang mga nagakadula kita, nagaka-discourage kita, nagakawian kita, nadlok kita nga ang tao bala mag-speak ill will against sa aton. I still remember there are people sa una, sa seminary, nga wala nadlok. Saka sa bus, saka sa pambot. Gatindog dito, nagayug-uyug ang amon pambot. Hara dito gyapon gatindog. Gawali sa pulo sa Ginoo nga man, because that might be the last time that we could see them. And it's sad kautod sa Ginoo nga damo lang nagtaliwan di sa kadutaan ini nga wala na kabati sang kamatuoran, wala na kabati nga may taho nga nagigugma sa ila kag amo na si Jesus Christ. Kag gusto ni Jesus Christ nga mabatian nila ang among kamatuoran so that they will have eternal life. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Kag amo ni ang gusto niya nga punggan sa mga tao ngayon. Because they don't want to be revealed ang ila kasalanan. Because Jesus Christ is anti-sin. They just want to continue on living the same way. Pero hindi dapat. Because we know the truth. The truth is Jesus Christ. The truth is He is the only way. And His word should be heard. And amo na gani nga kinahanglan ginaton paisugod ang aton kagulingon. Sa bugay sang Ginoo maging maisog kita sa pagwali sa puno sa Ginoo. Kabay no, kita subong especially sa mga membros ng among nga kasimbahanan. Kabay nga aton panindugan sa pagsunod sa komisyon, Great Commission. Kabay magakakitaan paagi sa aton pagwali sa puno sa Ginoo by sharing God's word. Tell it to the people because that is the truth. Sometimes the truth is painful. Sometimes the truth could give or could hurt emotions. But I'd rather be hated by people right now than to be hated someday when they are already burning in hell.
Okay lang maglain buot nila sa akon basta nahambalan ko sila sa kabaturan so that hindi sila magpa-impierno. Kag wala sila irason sa tubangan sa Ginoo. Ay, wala ko bigin walihan sa punong Ginoo. So utod sa Ginoo, kabay no. And third, to do God's will. Kabudlay gini. The will of God is it's difficult to do. Kagamo ni gani nga amay bala ni Espiritu gid. Kay without that Holy Spirit nga maga-empower sa imo, imposible gid. Like unlikely because it really contradicts from the world. Amo ni ang handom sang kalibutan, amo ni handom sang Ginoo. Pero may ginaya 180 ginaya. 180. Lainay gid sila pakadtuan because the world is self-centered while God is Christ-centered. Doing the will of God is centering always sa plano sang Ginoo. Ang namin isang una sang nauso sa amon time no, ang what will Jesus do? Kanami nga nakabutang na sa imong mga bracelets, sa imong Bible to remind you nga dapat before kayo decide on deciding anything, permigay pamangkoton mo, is this what the will of God wants me to do? Is this how will God react sa situation nga ara ako? Kabay no? Nga pareho sa amo nga church as they have pray for God for boldness. Kabay nga parehas man kita sa ilang nga mag-stand gida permi sila sa plano sang Ginoo para sa ila kabuhi. Mangkutatod kaugalingon, kutod. Am I still walking the walk of God? Am I still walking following the path of God? Am I still following the will of God? Or I'm now doing it my way? Kutod sa Ginoo, now is not the time to rest. Now is not the time to sleep. We are almost there. And as we look at the world today, makita naton though picture na siya sang ginsulat sa pulong sa Ginoo about the last days. The opposition against Christianity is so transparent already. Kita ko na gid. hindi na kumbaga hindi na ginatago ang ila opposition, ang ila anger sa Christianity. We are in that last stage. We are in the last phase of that race. So kabay ka utot sa Ginoo. Hindi na kita maguntat, hindi na kita mag-focus sa iban pangabutang, kundi panumduman naton permi. Ano ang buluhaton sang Ginoo nga dapat naton pagbuhaton? Never stop on reading God's word, preaching God's word, praying, fellowshipping with one another. Wala na ta time sa pag-center sang aton ay sa mga diferensya sang tagsa-tagsa. Dapat focus na kita subong sa buluhaton sang Ginoo. Focus na kita subong sa kamatuoran sa Ginoo. Hindi nato na dapat pag-ialaw ang aton paglain-lain, pagbinahin-bahin. Hindi nato pag-alaw ang aton mga emosyon, ang aton balatyagon sa pag-untat kag pugong sa aton sa paghimo sang bulaton sang Ginoo. As this church prayed for boldness, kabay that in us personally and as a whole, as a church, we will continue on praying for boldness. That we, as a church, will stand always for the truth of the Lord. Will always preach God's word and also to do
God's will. So kabay ko to sa Ginoo. Amo ni aton handumon para sa Ginoo. Himayaon naton siya sa adlaw-adlaw. And maybe hindi mo na ginhimo all throughout the week. Last week, you could start it now. Stand right now. God, today and until you call me back to heaven, I will follow your will. I will obey your will. I will preach the word and stand for the truth. May the word of the Lord be a blessing to you. Let us pray. Our gracious God, Heavenly Father, thank you for the word that we have heard from your Bible. We pray, Ginoong, gamiton mo ning kamaturan ang manabatian sa pag-encourage kapag hatag sa amon sang kusog kag kabakod kay Ginoo. Yes, Lord, si Satan, he will oppose us on following your will. He will tempt us to enjoy the world. But I pray, Lord God, just as the focus of this church is not centered for self-preservation, kabay Ginoo, kami man as a church, we will center our thoughts and our hearts, Ginoo, for your glory and honor. Thank you, Ginoo. Sa liwat, kinabalik naman sa iyong pagdayaw, ug pasalamat. In His name pray. Amen.